Sa kasaysayan ng teknolohiya ng musika, may mga imbensyong hindi lamang nagbago ng paraan ng pakikinig ng tao kundi nag-iwan din ng matinding alaala sa maraming henerasyon. Isa sa mga kagamitang ito ay ang cassette tape para sa ilan. Ito ay simpleng plastic na lalagyan ng manipis na magnetic tape na maglalaman ng tunog. Ngunit para sa maraming nakaranas ng panahon nito, ang cassette tape ay simbolo ng isang yugto kung kailan ang musika ay mas personal, mas hinahawakan at mas pinaghihirapan bago marinig. Sa bawat pagpasok ng tape sa player, sa bawat pag-ikot ng lapis o ballpen upang ayusin ang naluwag na ribbon at sa bawat paghihintay ng matapos ang isang kanta bago pindutin ang record, nabubuo ang mga alaala ng isang panahong mas mabagal ngunit mas may damdamin ng pakikinig sa musika. Ang kwento ng cassette tape ay nagsimula noong unang bahagi ng dekada 60 sa panahong patuloy na naghahanap ang mga inhinyero ng mas madaling paraan upang mag-record at magpatugtog ng tunog. Bago pa man lumitaw ang cassette tape, ginagamit na ang mga magnetic tape sa mga malalaking reel-to-reel tape recorder. Ang mga aparatong ito ay kayang mag-record ng malinaw na tunog ngunit malaki, mahal at komplikado gamitin. Karaniwang makikita lamang ang mga ito sa mga recording studio, stasyon ng radyo o mga institusyong may sapat na pondo upang bumili at magpanatili ng ganong kagamitan. Dahil dito, limitado ang kakayahan ng karaniwang mamamayan na mag-record ng sariling boses, musika o anumang uri ng tunog. Ang pangarap ng maraming inventor noon ay gawing mas maliit, mas mura at mas praktikal ang teknolohiyang ito upang magamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang hangaring iyon ang nagbukas ng landas para sa paglikha ng cassette tape. Ang pangunahing layunin ay gawing portable at simple ang pag-record ng tunog upang maging bahagi ito ng karaniwang karanasan ng tao sa tahanan, paaralan at maging sa paglalakbay. Noong 1963, ipinakilala sa Europa ang compact cassette, isang format ng magnetic tape na inilalagay sa maliit na plastic na kahon upang maging mas madaling gamitin at mas ligtas sa alikabok at pagkasira. Ang konseptong ito ay pinangunahan ng isang pangkat ng mga inhinyero na naghahangad na gawing praktikal ang teknolohiya ng audio recording para sa masa. Ang kanilang disenyo ay nagpakilala ng dalawang maliliit na reel na nakapaloob sa isang saradong kahon, kaya hindi na kailangang hawakan ng gumagamit ng mismong tape. Sa pamamagitan nito, naging mas mabilis ang pagpasok at pagtanggal ng tape sa recorder. Ang simpleng inobasyong ito ay nagbago sa buong industriya ng audio. Hindi na kinakailangan ng komplikadong pag-thread ng tape tulad ng reel-to-reel. Isang pindot lamang sa cassette deck ang sapat upang magsimulang umikot ang tape at marinig ang nilalamang tunog. Ang bagong format na ito ay hindi agad naging perpekto. Sa simula ay may limitasyon ang kalidad ng tunog kumpara sa malalaking recorder. Gayunpaman, ang pagiging maliit, magaan at madaling gamitin nito ang nagbigay dito ng kakaibang bentahe na kalaunan ay magtutulak sa malawak na pagtanggap ng publiko. Sa mangunang taon matapos ipakilala ang cassette tape, dahan-dahan itong tinanggap ng merkado. Sa una, ginamit ito sa pangunahin sa pagre-record ng boses tulad ng mga dikta para sa opisina at mga lecture sa paaralan. Gayunpaman, napansin ng mga tagagawa na may potensyal itong maging pangunahing daluyan ng musika. Habang pinapahusay ang kalidad ng magnetic tape at ang disenyo ng mga cassette deck, unti-unting gumanda ang tunog na nalilikha ng format na ito. Naging mas malinaw ang mga recordings at mas matibay ang tape laban sa pagkasira. Kasabay nito, nagsimulang maglabas ng mga pre-recorded cassette ang kumpanya ng mga musika upang maibenta sa mga mamimili. Sa puntong ito, nagsimulang makilala ng publiko ang cassette tape hindi lamang bilang kasangkapan sa pag-record kundi bilang pangunahing paraan ng pakikinig ng musika. Ang mga tindahan ng plaka at audio equipment ay nagsimulang magbenta ng mga cassette album ng mga kilalang mga awit. Dahil mas maliit ito kaysa sa vinyl record at hindi madaling mabasag, mas praktikal itong dalhin at gamitin sa iba't ibang lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit naging napaka-popular ng cassette tape ay ang kakayahan nitong gawing personal ang karanasan sa musika. Sa pamamagitan ng cassette recorder, maaaring mag-record ang isang tao ng sariling boses, paboritong kanta mula sa radyo o koleksyon ng mga awiting nais pakinggan sa isang tape lamang. Ito ang panahon kung kailan umusbong ang tinatawag na mixtape, isang personal na compilation ng mga kanta na karaniwang iniaalay sa kaibigan, mahal sa buhay o sariling alaala. Ang bawat cassette ay nagiging parang maliit na kapsula ng emosyon. Maaaring maglaman ito ng mga awiting nagpapaalala ng isang partikular na tag-araw, isang paglalakbay o isang pag-ibig na hindi na naulit. Ang simpleng kakayahang pindutin ang record habang tumutugtog ang radyo ay nagbigay sa mga tao ng kontrol sa kanilang sariling koleksyon ng musika. Sa ganitong paraan, ang cassette tape ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay at personal na identidad ng maraming tagapakinig. Sa paglipas ng dekada 70 at 80, lalo pang sumikat ang cassette tape dahil sa paglitaw ng mga portable music player.
Ang mga aparatong ito ay nagbigay ng kakayahang makinig ng musika habang naglalakad, naglalakbay o nagpapahinga sa labas ng bahay. Ang ideya ng pagdadala ng sariling soundtrack sa pang-araw-araw na buhay ay isang revolusyon sa kultura ng pakikinig. Ang cassette tape ang naging pangunahing format na ginamit sa mga aparatong ito dahil sa maliit nitong sukat at matibay na disenyo. Sa panahong iyon, ang kabataan sa iba't ibang bansa ay madalas makitang may hawak na portable cassette player at headphone. Ang musika ay hindi na nakatali sa sala o sa stereo system ng bahay. Sa halip, naging kasama ito sa paglalakad sa kalye, sa biyahe sa bus at sa mga sandali ng pag-iisa. Ang pagdating ng cassette tape sa Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na paglaganap nito sa buong mundo. Sa dekada 70 at 80, nagsimulang dumami ang mga tindahan ng audio cassette sa mga lungsod ng bansa. Ang mga album ng lokal na mga awit at banda ay nilalabas na rin sa format na ito upang maabot ang mas maraming tagapakinig. Dahil mas murang cassette kaysa vinyl record, mas naging abot kaya ito para sa maraming Pilipino. Sa mga palengke, tiyangge at maliliit na tindahan ng electronics, karaniwang makikita ang mga rack na puno ng cassette tape na naglalaman ng iba't ibang genre ng musika. Mula sa mga awiting pop at rock hanggang sa kundiman at folk songs, ang cassette tape ay naging pangunahing daluyan ng musikang Pilipino. Maraming pamilyang nagkaroon ng sariling cassette recorder sa bahay na ginagamit hindi lamang sa pakikinig ng kanta kundi pati sa pagre-record ng boses ng mga anak, mensahe ng kamag-anak sa ibang bansa at maging ng mga programa sa radyo. Sa mga probinsya ng Pilipinas, naging mahalaga rin ang cassette tape bilang paraan ng pagpapalaganap ng musika at impormasyon. Ang mga jeepney at bus ay kadalasang may cassette player na nagpapatugtog ng mga sikat na kanta habang bumabiyahe. Ang mga tindahan sa kanto ay gumagamit ng cassette deck upang makapagpatugtog ng musika na umaabot sa buong kalye. Ang simpleng tunog ng pag-click habang pinindot ang play ay naging pamilyar na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, tulad ng maraming teknolohiya, ang cassette tape ay hindi na natiling dominante magpakailanman. Sa huling bahagi ng dekada 80 at lalo ng dekada 90, nagsimulang lumitaw ang mga bagong format ng musika na nag-aalok ng mas malinaw na kalidad ng tunog. Isa sa mga pinakamahalagang pagbabago ay ang pagdating ng compact disc o CD. Ang CD ay gumagamit ng digital na teknolohiya na nagbibigay ng mas malinis at mas detalyadong tunog kumpara sa analog na cassette tape. Bukod dito, hindi ito madaling masira sa paulit-ulit na pakikinig. Sa cassette tape kasi, unti-unting napupudpod ang magnetic layer habang ginagamit na nagiging sanhi ng paghina ng kalidad ng recordings. Ang CD sa kabilang banda ay kayang panatilihin ang parehong kalidad ng tunog kahit paulit-ulit itong patugtugin. Dahil dito, unti-unting lumipat ang mga kumpanya ng musika at mga mamimili sa bagong format. Hindi lamang ang CD ang nagbunsod ng pagbaba ng paggamit ng cassette tape. Sa pagpasok ng ika-21 siglo, lumitaw ang digital music files at mga portable media player na kayang maglaman ng daan-daang kanta sa isang maliit na aparato. Ang internet ay nagbigay daan ng mabilis na pag-download at pagbahagi ng musika. Ang mga smartphones at streaming services ay lalo pang nagpalayo sa mundo mula sa physical na format ng musika. Sa ganitong konteksto, ang cassette tape ay tila naging relic ng nakaraan. Ang mga tindahan na dati puno ng cassette album ay napalitan ng CD at kalaunan ay ng digital downloads. Ang mga cassette player ay bihira na makita sa mga bagong bahay at sasakyan. Sa mata ng bagong henerasyon, ang maliit na plastic na kahong iyon ay tila isang kakaibang artifact mula sa lumipas na panahon. Sa kabila nito, hindi tuloy ang naglaho ang cassette tape. Sa mga nakaraang taon, may mga maliit ngunit kapansin-pansing pagbabalik ng interes sa analog na teknolohiya. Ang ilang kolektor at musikero ay muling tumitingin sa cassette tape bilang isang natatanging medium na may sariling karakter ng tunog. Para sa kanila, ang bahagyang hist at ang init ng analog recording ay nagbibigay ng kakaibang damdamin na hindi ganap na naibibigay ng digital na musika. Sa Pilipinas, ang cassette tape ay kadalasang makita ngayon sa mga lumang koleksyon ng pamilya, sa mga tindahan ng second-hand na kagamitan o sa mga kolektor ng vintage electronics. Kapag may nakatagpo ng lumang kahon ng kaset sa isang aparador o bodega, madalas itong nagiging daan upang bumalik ang alaala ng nakaraan. Ang simpleng paghawak sa isang lumang tape ay maaaring magpaalala ng isang panahon kung kailan ang musika ay pinipiling mabuti, pinapakinggan ng buo at pinahalagahan bilang bahagi ng araw-araw na buhay. Malamang na hindi na ito muling makamit ang dominasyon na taglay nito noong dekada 80 at 90. Ang mundo ngayon ay mas nakatuon sa digital na teknolohiya at nagbibigay ng agarang access sa halos walang hangganang koleksyon ng kanta. Gayunpaman, ang cassette tape ay maaaring manatili bilang simbolo ng isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng musika. Tulad ng vinyl record na muling pinahalagahan ng mga audiophile, ang cassette tape ay maaaring patuloy na umiral bilang niche format na minamahal ng mga kolektor at artist na naghahanap ng kakaibang paraan ng pagpapahayag. Sa huli, ang cassette tape ay higit pa sa isang lumang teknolohiya.
Ito ay isang paalala ng panahon kung kailan ang musika ay hindi lamang pinapakinggan kundi pinaghahandaan. Ang bawat pag-record mula sa radyo, bawat pagbaligtad ng tape upang marinig ang kabilang side at ang bawat sandaling ginugol sa paghihintay na matapos ang kanta ay bahagi ng isang ritual ng pakikinig na halos nawala sa modernong panahon. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan nito, mula sa paglikha nito noong dekada 60 sa pagsikat nito sa buong mundo, sa pagdating nito sa Pilipinas hanggang sa unti-unti nitong pagkawala, makikita na ang cassette tape ay hindi lamang imbensyon kundi bahagi ng kolektibong alaala ng maraming henerasyon. Maaring nagbago na ang paraan ng pakikinig ng tao sa musika, ngunit ang mga alaala na iniwan ng maliit na plastic na kahong iyon ay patuloy na umiikot sa isip tulad ng dalawang reel na walang sawang gumagalaw upang ihatid ang tunog ng nakaraan.